Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga pangupasok niya, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang December, ang gusto mo count all the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Gemini. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Luwakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kaya, pag hindi sa inyo, ibig sabihin, hindi sa inyo. We have the camel, preserve, and you will overcome problem. Yan. Ano lang, hinay-hinay lang din. Kumbaga, ma-overcome mo din yung mga problema na pinagdadaanan mo. Di ba si Camel, di ba? Parang nasa desert siya. Ay, pero ngayon, yung ano ngayon, no? Yung mga desert ngayon, di ba? Parang nag-yuyuki, nag-snow, no? Bigla. Nakita ko yun, parang nag-snow. Yan. Eh, we have the December ngayon, Baka there's something, o baka yan, malapit sa puso mo, diba? Baka birthday niya, yan, December, yan. Parang itong taon na to, December, parang ingat din kayo, kasi is a cold, yan, kumbaga nag-iiba yung, ngayon, temperature, no, kumbaga naglalamig. Ingat din kayo, baka may mga sipon, ubo, yan, mga no, yung inyong katawan. And also, you have the egg. Success assured with a good plan. Kailangan mo daw magplano na maigi at saka i-keep mo daw yung hard work mo para daw mag-success ka isa sa iyong mga plano. Yan, parang halimbawa kung if you have a problem, di ba? Ganun. Bigyan mo ng hard work and tamang plano dito. And model unclear thinking. May mga unclear thinking ka talaga. Siguro nga talaga mayroong mga problema ka pinagdadaanan, ganyan, na pinag-iisipan mo. Kaya nandito rin si December, ganyan. Siguro you left out in the cold sa ibang aspeto ng buhay mo, ganyan. No, baka may tao na very cold sa iyo, ganyan, o may tao na ikaw cold ka sa kanya, ganyan, no? Sa nakatang maaari may mga pinagdadaanan niya kayo. Either this is a family or mga problema when it comes to a relationship, no? Sa nakatato or sa trabaho, also di sa egg kasi siya, baka trabaho din, di ba? Yan. May mga unclear thinking ka rin daw. Medyo magulo ata ang inaisip mo kasi di ba marami siyang puno. Maaring naguguluhan ka kung ano yung mga dapat mong gawin this time. No? And firecracker, excitement. Siguro this December, no? Baka merong exciting na pamumunuan mo. Yan, no? We have the position of authority. Halimbawa, meron ka isang didesisyonan, di ba? Meron kang plano kasi we have na egg, di ba? Meron kang plano na naiisip mo, idea, plano na parang medyo excited ka this December, mga ganun. Di ba? Also, excitement is mga celebration, ganyan. May mga kina-excite ka na isang bagay, ganyan. Sa nakita ko dito. And also dito, position authority, maaaring ikaw yung magdedesisyon, maybe meron kang mga bagong system, bagong project, or bagong didesisyonan this time, no? Sa nakita ko dito. Kung ano man itong position na you are the authority, ganyan, no? Sa nakita ko dito. Lagyan natin dyan, see? May mga, ganda rin naman na mo, card mo, kasi may exciting, may mga excitement ka. Baka nga marami mangyaring ikaka-excite mo this December. This also pagpapasya to, ha. Yan. Pagpapasya, decision, and focusing to sa mga unclear thinking mo, mga problema, yan. Kailangan mo dito na maging matatag. Kailangan dito ng clarity also sa ibang mga project mo, yan. And also, position of the authority kasi dito rin yung sitwasyon na na kailangan mo dito nga ng determination and you are the leader, kumbaga you are the leader of your authority, yung sarili mo. Ganyan. Kailangan din dito na you have a discipline. Sinasabi dito, kailangan talaga may organized logic ka dyan, ha? Ay, ano yan, anak? Ano na naman ang kinain mo?
Ay, ano ata, pagkain ata to. Tingnan natin na yung energy. Patingin, kumain ka ng hapa, anak. Naku, puro musang ang mukha. Okay. Muday jubiyo? Ano ka na dito? Energy mo? Gemini. Kumain siya ng damo. Kumain siya ng damo. O, kasi meron ako dyan pagkain nila. Halaman eh. Pagkain lang nila. The Hierophant. Ano po ang parating kay Gemini? Baka may mga lakad ka, kaya ka-exciting. This December, no? May mga happiness, fun, enjoy, ganyan. O kaya may tao ka na na-excite ka, ganyan. May mga gagawin kang ka-excite. Baka ito pera. Baka ito mga collaboration. Diba? Baka ito mahalagang tao sa'yo. Anong parating sa kanya? The Four of Pentacles. Ano dapat iwasan? Ano dapat iwasan ni Gemini? Show me. Dapat ko iwasan ni Gemini. The Star. Tingnan natin, bakit Hierophant ang iyong energy? 1 to 15. Bakit po Devil, oh? Bakit the Hierophant ang kanyang energy? Gemini. Bakit po? Anak. Anak ko. Halika. Naku naman. Halika din sa balikat naman. Yan. Very good. Ano po yan? This is you, oh. Gemini. Bakit? Ano yung ibig sabihin? Anong kalalabasan? Oh, okay. Ang energy mo, 1 to 15, is meron daw isang malapit sa puso mo na mahalaga sa'yo. Ganyan, no? Na maaring nagkakaroon ka ng mga, ano ba to? Nagkakaroon ka ng mga unhappiness, no? Kasi naalala mo yung sitwasyon na yun, maybe you are reminiscing this person, naalala mo yung mga happiness yung dalawa, ganyan. Naghihintay ka, actually, dito. Naghihintay ka sa kanya. Kumbaga, naghihintay ka ng bagong simula sa kanya, no? Dito. Or vice versa tayo. Maaring ito is anak mo, no? Or maaring karelasyon mo, ganyan. O kaya maaring magulang mo, nakita ko ito, kuya mo, ganyan. Kumbaga, you want commitment, maaring naaalala mo yung commitment mo sa kanya, no? O kaya yung mga good memories mo sa kanya, nare-reminiscing mo siya, no? Sa nakikita ko dito. Parang you want a new beginning sa kanya. Hinihintay mo siya actually dito na makipag-communicate or you want to communicate this person. Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, maaari may mga naalala daw kayo sa iba sa inyo na mga tao na nag-backstab sa inyo, tao na mga bad and the good memories niya maka daw naaalala mo. Yan. Ingat din kayo, parating din sa inyo, isabi dito is, maaring may isang kasamahan sa trabaho o katrabaho, maaring boss, maaring mataas sa'yo. Sa iba sa inyo, ganon. Tatay, magulang, ganyan. Maaring itong tao na to is, binabackstab ka niya. About money. Someone backstabbing you about money. Malapit sa'yo. Hindi ko alam kung may tao na they want to commit sa'yo o kinumit ka na niya in the past tapos tinakbo niya yung pera mo o hindi mo alam tinatakbo niya yung pera mo. Yan, baka mayroong ka naalalang ganun o merong ganun ka nakakommit ka sa tao na to. So, nakita ko dito kasi binabackstab ka niya. Tsaka ingat kayo, baka sumakit yung mga likod nyo. May tao dito na na someone's abandoned. Ikaw, inabandonahan ka niya o inabandonahan mo siya, vice versa. No? Sa nakita ko dito. Kaya maaring yun, naalala mo rin yun. No?
And then also, maaring may namatay, no? Ako nakita dito, no? In the past. Bakit ang parating sa kanya is Four of Pentacles? Sinabi ko ba ano dito? We have the fire, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. O, lahat ng lahat meron. Lahat meron. Lahat ng ano. Bakit ano? Bakit Four of Pentacles? Parating sa kanya. Ano yan? Anong ibig sabihin? Okay. Parating sa'yo, mayroon kang isang situation na hinihintay na maaring kasi may lungkot sa'yo eh. May lungkot ako nakikita sa'yo. Pero ang parating kasi sa'yo, meron ka isang sitwasyon na hanggang ngayon hinihintay mo pa siya. Maaari itong tao na to is umalis or iniiwasan ka niya. No, sa nakita ko to. Andito yung mga regret or maybe parating din sa'yo is also a regret or disappointment. No, sa nakikita ko dito. Sa mga hinihintay mo. Ganyan. Mga hinihintay mong answer, revelation, may mga hinihintay ka. No, you are waiting, nagiging patient ka sa paghihintay na to. Pero ang nakikita ko dito, nadi-disappoint ka kasi walang nangyaring pagbabago o walang nangyaring movement, no, sa nakikita ko dito. No, kaya nahandun yung sadness. Actually, either ito is a relationship or sa ibang aspeto ng buhay mo na related ang pera or related ang trabaho. Tingnan natin. Para saan si ano? Tapos na to. Okay. Ibig sabihin, merong tao dito na umalis na niletgo ka or niletgo mo. No, sa nakita ko dito. Also, yung iba sa inyo is not stable. No, hindi kayo stable kung nasaan man kayo ngayon. Relationship, trabaho, or hindi stable yung mga hinihintay nyo this time. Sa nakita ko dito. Also, nagkakaroon kasi ng sadness sa inyo. Maari ingat kayo when it comes to a money, no? Kasi magkakaroon daw kayo ng disappointment dito when it comes to a money also. Sa nakita ko dito. Maaring losing something valuable sa buhay mo. Sa nakita ko dito. Maaring may tulungan ka pero hindi ka na mabayaran. Maaring may magtakbo ng pera mo. Maaring mahulugan ka ng mga gamit. Yan, kung ano man yan. Cellphone. May mga burden ako na nakikita sa'yo. Iba dito, baka hindi kayo nakakaipon ng nakakasave ng money. Mag-save na rin daw kayo. Sinasabi ito. Ingatin kayo when it comes to pagnanakaw. Okay? Nakita ko dito is mananakawan yung iba or mahuhulugan dito. Kaya, kung kinakailangan na, wag niya muna kayong, may nasa sa inyo to. Kung gusto niyo tumulong kayo. Ganyan, di ba? Kasi meron ako nakita dito na may tao na nagkakaroon ng financial dispute o insecurity. Yan, nakikita ko dun. Maari din naman dito is yung iba dito is parang, hindi eh. Hindi ko nakikita ang ganun. Ingat ka na lang kasi may sneaky person ako nakikita dito. Someone sneaky sa paligid mo or kasi magkakaroon ka na ng disappointment dito. May mga something loose, something mawawala. Yan, ako nakikita dito. May burden ka, may mga disappointment ka either to your work, sa relationship mo o sa trabaho mo, ganyan. Ingat ka lang. Kulit ng ano ko, Balik ka nga dito. Parang nagiging Buti nga hindi siya no. Para ko siya nagiging umutya.
Bakit po the Star? May loneliness din ako nakikita sa'yo dito ha. May mga loneliness, disappointment, lost hope, sadness, ganyan. Something talaga dito. It could be possibly na lost talaga. For the lost something. Ako nakikita dito. Na maaring na may nawala na hanggang ngayon you still holding itong situation na to. Hindi mo iniisip mo siguro kung kailangan mo na siyang i-let go, ganyan. O kaya meron kang bagay na hanggang ngayon bit-bit mo pa o handyan pa rin na iniisip mo siguro kung gusto mo na siyang i-let go o hindi. Ganyan. Either relationship to or sa trabaho mo, ganyan. Kung ano man siya. Baka naghihintay ka pa, no? Ng enlightenment. Bakit? Ano yan? Ano ibig sabihin? Okay. Sabi dito, iwasan mo daw, na hindi mag-trust sa sarili mo. Ganyan. Also, trust to your intuition daw, sinasabi dito, no? Kasi may mga tao daw dito na hindi sila pwedeng, asahan. Mga tao, either a friend, or ka-relationship, ganyan. Or kasama sa trabaho, ganyan. May tao daw dito na, kailangan mo daw maging smart talaga, sinasabi dito. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na alam mo naman yung movement mo, pero hindi mo gagawin. Alam mo yun? Halimbawa, alam mo kasi yung tama sa mali. Yun ang sinasabi. Alam mo yung tama sa mali. Kailangan mo daw pag-isipang maigi yung mga sasabihin mo, yung mga kikilos mo, alamin mo daw maigi kung ano yung the fact ng mga situation. Halimbawa, may nag-aya sa'yo, o kaya may papasukin kang investment, o kaya basta may mga something ganun. Ako nakikita, no? Kailangan daw maging smart ka, no? Sinasabi dito. Kasi may tao o may mga tao dito na mapagpanggap, mga tao na they pretending to care, to love, ganyan, and to share, ganyan. Ang sinasabi rin dito na mga tao na hindi sila a narcissist person. Alam mo yun? Yun. Yan nakita ko dito. Maging matalino ka daw. Ikat mo na daw yung mga tao o situation sa buhay mo na hindi naman nakakatulong. Kasi ang nakita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon ka daw na hindi ka makapag-desisyon. No, may mga sitwasyon daw ako na you are scared to move on or nai-stagnant ka sa isang sitwasyon na minsan kahit hindi ka na masaya nahandun ka pa rin. Kaya parang hindi na bukal sa puso mo, nahandun ka pa rin at you keep mo pa rin yung sitwasyon na yun, ganun. No, don't fake your happiness. This time, sinasabi nito, it's time to renew, it's time to trust yourself, trust your intuition, ganyan. Follow your heart in a good way. Wag kang sumama sa mga tao na hindi marunong tumanggap ng mga pagkakamali, mga narcissist person, ganyan, mga tao na they pretend, ganyan, sinasabi dito. Basta mag-trust ka sa intuition mo. Iwasan mo daw yung hindi ka makapag-desisyon or hindi mo ma-let go yung mga bagay, ganyan, sa buhay mo. Kailangan mo daw magkaroon ng mga bagong perspective o mga bagong pananaw sa iyong kinabukasan. Yan. Tingnan natin when it comes to love. Love is sa lahat ha. Sarili mo, asawa mo, kasamahan sa trabaho mo, magulang mo. Kamusta sa love si Gemini? Iwasan mo yung mga nagpe-pretend na kaibigan mo ha. Alam mo naman din sa sarili mo kung sino yung totoong kaibigan mo. At sino yung mga taong makakasama mo. Siyempre, halimbawa, may karelasyon ka, di ba? Na may third party. Tapos, narcissist siya. Ay, naku. Suspelyo. Iwanan mo na yun. Wag ka muna nang bigyan ng second chance. Ang lupit mo, ate. Siyempre, di ba? Kung alam mo naman may third party, siyempre, pag mahal ka ng tao, di ka niya ilalagay sa third party. Ano yun? Ano lang? Dahil because of the sex? No. Kasi ang nakikita ko dito, if there's a third party, because of the sex lang po. Yes. Ano lang siya? Temptation. Lush. Galit. Kasi di pretending eh.
Siyempre, pagtatanggol ko kayo. Siyempre. Tingnan natin, advice po universe. Kailangan mo ngayon mag-revert. No? Universe, bakit po ang love is the 9 of Wands? The lovers, oh. Iba sa inyo, nasa third party relationship ko yun, oh. The Star. Ano yan? Bakit? Ano yan? Okay, when it comes to a love, okay, we have the fire, we have the water and Pisces, fire and Sagittarius, Aries, fire in Leo, we have the air and Aquarius, and the one, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. When it comes to a love, kung kayo is nagkahiwalay or hindi man, this person is maybe in a relationship, no? Ito yung tao na babaero, lalakero, tao na minsan hot temper siya actually eh. Parang andito yung situation na kung kasi nakikita ko, alam mo sa sarili mo kung ano yung katotohanan dito. Pero hindi ko na alam kung bakit parang hindi mo alam yung direction mo. Nakukuha ka ba niya sa salita? Kung kayo is magkasama? Maaaring nakukuha ka niya sa pakiusap or sa salita niya. Kasi itong sitwasyon na to, nag-drain ka. You know the fact. No? Nabe-burnout ka. No? Handun yung pagiging weak nitong relationship na to. Ang sinasabi ito, you need to trust to your intuition and you need to love and focus to yourself. No, sinasabi dito. Kasi nakita ko ito, parang nakukuha ka niya sa pananalita. So, kung kayo minsan nag-aaway kayo, hot temper siya, o kaya, ano ba to? Parang, pagka okay, fine. Wag kang kailangan mong manindigan dito. Siyempre, kailangan mong manindigan. Yung iba dito, maaring you're quitting dito sa situation na to. O kaya you want to quit dito sa relationship na to. Kasi nga, yun nga, puro kasinungalingan, babaero, lalakero, hot temper, or hindi siya nagbabago, kahit wini-wish mo na sa taas na magbago ang iyong destination dito sa tao na to, pero nakikita ko, hindi siya magbabago. Diba? You need to love more yourself. Kasi itong tao na to, hindi. As in, it's more in sinungaling, maaring may pamilya siya, or may iba siyang karelasyon, no? Hindi siya marunong manindigan at hindi kanya paninindigan. Promise, hindi kanya paninindigan. Tingnan natin, bakit po 7 of Pentacle ang advice sa universe. Kailangan mo dito na mga clear path or positive destination. Kailangan mo na mag-move. No? Kung nagkahiwalay kayo at makipag-usap pa sa sayo, tandaan mo, ito yung tao na hindi kanya kayang panindigan. Hindi kanya panindigan. Pero nasa inyo, mag-trust kayo sa intuition nyo. Baka sabihin nyo, pinapakailaman ko kayo. Diba? Nasa inyo pa rin yan. No? I'm only the advisor. Hindi maganda yung card mo. Thank you po. Ang advice sa'yo is, sinasabi dito, kailangan mo daw i-analyze, huwag ka daw malito sa iyong direction this time. You need to invest more to yourself, no? Follow your dream. You need to decide at magkaroon ka na ng clarity kung saan talaga yung tamang decision mo o tamang path mo this time. Sinasabi dito, no? And also, wag ka daw matakot. Kumbaga, you need to face your fear, yung mga painful na choices na yan, kung ano mangyari, it's fine lang, di ba? I-analyze mo yung mga situation. Kailangan mo dito ng strategizing and progress to invest, to focus to yourself this time. No, wag kang magbulag-bulagan, wag kang matakot, 'di ba? Sinasabi dito, ang i-chase mo
yung dream mo, no? Yung trabaho mo, yung business mo, yung pentacle mo, sinasabi dito. And also, finish the unfinished, no? Kailangan mo nang itama yung mga mali. Yun ang sinasabi dito. You need to decide at kailangan mo na dito ng decision making. You need to also to be honest. Maging honest ka na rin sa sarili mo kasi nga, yung mga ibang tao or may mga tao sa paligid mo na hindi rin naman, na hindi honest sa'yo, no? Kumbaga, hindi nagiging, equal, kumbaga. Ganyan. Finish and unfinished. Yung mga unfinished business, tapusin mo na yun. Kailangan mo na mag-decide dito. This a decision making, no? Kailangan na ngayon ng clarity. Ganyan. Arigato namaste, God bless.